dito sa atin, unang-una si Jinggoy, di ba? Opo. Yung Sergeant at Arms, pinagtatanggol lang yung Senado. Ginipit, sinuspinde. Opo. O, sino pang sumunod? Di ba? Si Marcoleta. Mm. O, pinakulong. Plunder daw. Si Bato, tinutuligsa. Yung mga Defensor. kritiko ng gobyerno, ako, may mga demanda. Si Opo. Ka Eric Celis, si General Pokis, si Lorraine Badoy, si Cho Moreno. Basta, kinriticize mo sila, hindi nila nagustuhan yung sinasabi mo, demanda ka. Tapos Patuloy ka. yan. Ngayon, si Alan Peter Cayetano naman, hinahabol ni Ping. Tuloy-tuloy. At eto nga, ito, isa pang matinding kritiko ng gobyerno. Siya ang nagtatag at siya ang pinuno ng grupong Kampilan. Oh, Na ano ito yun? ay malaking aggregation Aha. ng mga organisasyon. Iba't ibang organisasyon to. Parang umbrella ito. Tama-tama. Nagsama-sama. Nag-uulan ngayon. Kailangan Opo. ng umbrella. Umbrella organization. Ayan. Na si Jing Paras, dating congressman ito. Opo. Dating congressman, dating miyembro ng gabinete. Ganun Ngayon din. naman ay ginigipit. Oh. Sinasangkot sa human trafficking kasama si Congressman Lian Leviste na sinasanggot din kasama ng kanyang ina, Senador din, si Loren Legarda. Sa plunder naman, Wow. walang tigil po ang panggigipit, ang harassment, ang pananakot sa mga kritiko ng pamahalaan. Kaya't narito po, kasama natin sa ating studio, live na live! Yun! Buhay na buhay! Talaga Pati naman. lahat ng ugat sa kanyang katawan. Ang abogado ni dating Congressman Jing Paras upang ipaliwanag ano ba itong pinagagagawa na naman ng NBI para maipit na naman ang mga kritiko ng gobyerno. Oo, Ayan. good morning, Attorney Mark Tolentino! Yahoy! Woo! Hey, good morning, kasamang attorney and idol ko yan, si Ferdy Topacio and of course, si Madam Jovi. Yan, thank you very much at Salamat napaunlakan po. mo ang aming payak Yeah, na tama. paanyaya, Attorney Mark. O, siyempre, kasama ko si Manang Jubes. Kinakabahan ako kay Attorney Mark eh. Bakit? Mukhang maraming bit-bit na balita. Oo. Gabi naman. Oh, anyway, I'll get right to the point at alam Yes. kong interesado ang ating mga manonood at tagapakinig. Yes. Ano ba talagang storya dito sa di umano'y human trafficking down? Kasi very hot copy Yes, ito tama. eh. It involves, may mga babae, may sex, alam mo na, merong May mga sex matataas na escapade. opisyal. Ayan. Oo. Yes, tama yan. At Attorney Mark, ano bang storya nito? Let's start from the very beginning. A very good place to start. Ang Oo. issue dyan, kasamang attorney ka Ferdy, yung tinatawag na tanim pokpok. Sabi nila, May ganun ba? May tanim pokpok daw. Okay. Akala ko tanim bala. So Ah, ngayon, tanim pokpok tanim ngayon. pokpok ng Di ba issue ngayon. pokpok yung ginagawa pagka may Pinupokpok. karpintero ka na pagpagawa ka ng bahay, di ba? Tanim Di ba yun yun? pokpok. Oo. So yun ang issue kasi ang sabi nila yung allegations ng NBI na may plano na destabilization, may plano na itong mga malaking tao sa ating government taniman daw ng mga prostitutes. Yun ang storya nila. Yun ang story. Oo. Okay, That's so- the story. so- Pero what's the story behind the story? Oo. So bago dyan, may na-entrap daw na bugaw at saka mga prostitutes. Okay. So na-entrap daw sa isang hotel dyan sa may Manila, sa may Diamond Hotel. So kasi may tumatawag sa isang pokpok na may kliyente daw sila na mga Hapon. Okay. Oh. Ang problema, pagpunta doon, hindi pala Hapon, kung hindi mga NBI. Baka galing Japan. Oh, yan. Pero maganda. Ito, Papel di hapon pala. Papel di hapon. so, iba to kasi different transaction yan. Okay. Nung nahuli itong mga isang bugaw na si alias Ken at saka yung mga apat na mga babae, Opo. pinasalita sila na may connection daw ito sa plano na siraan si ES Ralph Recto at saka Okay. ibang mga government officials through prostitution. Okay. Oh. Ang tawag nila, honey trap. Oh, yun. Oh. Okay. Actually, Honey spy term yung honey trap eh. Honey Yung trap. honey trap, yung isang spy na babae, maganda, sexy. Oh. Kaakitin niya isang target para makakuha ng impormasyon. Pero gano'n na rin yun. Patang Oo, honey oo. trap na allegations ng NBI at saka yung itong mga yung bugaw, Opo. future human trafficking. Ibig sabihin, nagplano daw itong si
Jing Paras, kasabuat itong mga babae at saka itong si Bugaw na taniman ng prostitute si E.S. Medaldea. E.S. Ralph Nako, hindi Pecto. yata pwede si E.S. Medaldea. Hindi na nga makalakad Yes, sa yes. ayos. Bibigyan baka Okay, so- matuluyan yun. So si E.S. Pecto. Ayan. At saka, in connection daw, na may nag-fund down sa operation ito, si Congressman Lian Liviste. Parang Okay, far-fetched yun yata, ang no? argument nila. But of course, in-interview ko yung kliyente ko, si Jing Paras, at binasa ko yung mga affidavits ng mga babae. May affidavit sila. Yes. Oh. Kasi ang plano, hindi human trafficking. Ang plano, tutulungan itong Bugaw, tumatawag ni Jing Paras. Opo. Na gusto niya tumulong sa government. May mga witness daw siya sa mga sexual perversion ng mga government officials. Pervert daw. Opo. So, So hindi future, nangyari Past. na at sila ay Yes. handang magtestigo. Testigo. Ganun po ba? in 2025 nangyari somewhere in Makati. Ayun. Yes. Oh. So ang ginagawa ni Jing Paras, nagtawag siya ng mga abogado. Ayun. Ang trabaho ng abogado, gagawa ng affidavit sa mga babae. Opo. So yung mga babae, pumunta sa isang restaurant sa Quezon City. First meeting, interview. Opo. Then second meeting, pinakita na yung mga affidavit. Ito na yung affidavit ninyo. Ang problema, itong si alias Ken, nag-demand ng 6 million Ayun, pesos. mabigat. Sabi ni Kong Paras, ang purpose natin is this is for the country. Oh. For transparency, Para sa bayan. accountability, and yung advocacy ni Kong Paras is yung tinatawag na corruption. So, linisin ang government. Yes. Sabi naman ito ni Mr. Ken, hindi pwede. Kailangan may bayad kasi babanggain natin ang mga malaking tao. At least may fund for magtago yung mga babae. Opo. And of course, dapat 1.5 million sa kanya. Ayun. Yun yan. Agad-agad. Oh. So, nag-demand ng pera, Ng pera. yung So, manager. yes. So, tagwagin na lang nating manager. Manager. Okay, Yung manager. mga Si manager, talents na lang. Talents Sabi naman na ni lang. manager, Oh. kung wala kayong fund, Congressman Jing, kausapin nyo si Lian Liviste. Siya Oh. dapat mag-fund kasi So siyang sa kanang galing doon kay alias Ken. Yung alias pangalan. Ken lahat. Hindi, Bibigay ng walang kaugnayan si instruction. Wala. Congressman Leviste. Leviste. wala. Ah. So, kausapin nyo si Congressman Liviste na siya mag-fund ng 6 million. Aba? Oh. Ano ba tingin nila kay Congressman Leviste? Bangko. Made of money. Kasi Oo. yung Hindi isang naman involved, siguro. yung isang involved, kalaban ni Kong Liviste sa local politics in Batangas. Yun naman. Yun ang koneksyon. So, yun ang koneksyon. Yun ang koneksyon. Oo. So, ibig sabihin, ang plano is mag-testify itong mga babae na may nangyaring human trafficking somewhere in Makati. So, Involving high government official. Hindi natin sabihin yan. Pero alam na ng mga followers natin yan. Opo. Tapos, binasa ko yung mga affidavit. Okay, binasa ko yung gawa ng mga abogado. Okay. Nung binasa ko, yung si government official, 2 babae, 3 babae, sabay-sabay. ba, malakas. Oo, sabay-sabay. Kahit na, Oo. may word pa na ginamit kahit na daw, hindi na daw tumatayo. Mm. Kasi parang matanda na eh. Opo. Tapos nagtapo ng pera, pinapainom, at may drugs pa. Yun ang mabigat doon. And yung isang babae, minor pa. Yun. 16-year-old or 17-year-old. Okay. Okay. So, doon Yun ang salaysay. Yun ang salaysay ng mga babae. ng mga babae. Oo, yun ang nakita mo na Oo. affidavit nila. Tapos, nung hinuli na itong si Bugaw, Si Bugaw. Oh, at yes. saka yung mga babae, naiba ng kwento. Yun. Binaliktad, naging tanim-pokpok na ang usapan. Yun. So, yun ang story talaga. Ang problema, naunahan si Jing Paras sa lahat ng media. Kasi mainstream media, lahat tanim-pokpok, honey trap, nawala na yung totoong story. Totoong Yes. story. Oh. Okay. So, yun ang kwento. Then, ang tanong, kasi we receive a subpoena from the NBI Okay. na pupunta daw kahapon. So, of course, nung nabasa natin ang subpoena, wala nakalagay na anong allegation. Yes, correct. Walang nakalagay. So, we wrote a letter to the NBI requesting na bigyan kami ng copy ng mga complaint or any affidavit or any evidence para alam namin ano yung gagawin namin Oh, dyan. definitely, that is part of due process. Part of Yes. due process. Otherwise, pupunta kami doon, baka mag-fishing expedition. Yun, Correct. oo. O kahit ano lang tanungin, and it will violate the constitutional right of Yes, Jing Paras. correct. Oh. Correct.
Sabi nila, sinagot agad. Oh. Sabi nila, hindi daw pwede kasi confidential. Hindi Ko- pwede yun. Paano Yan, naging- court of the Star Chamber? Oh. Paano naging confidential, Attorney Ferdy, paano naging confidential na everyday nagpa-interview na sila sa TV? Oh. Ang NBI, pati si DILG Secretary, sumakay na din. So, paano naging confidential? So, yun ang request namin. Oh. But hindi kami pinagbigyan. So, tapos, second, daming mga interview sa TV, nakamaskara. Hindi mo alam kung sino yung bugo na yun. Nagsasalita, oh. Ang boses iba. Ang pictures ng mga babae naka-blurred. So how can we respond to that? Yes, Na correct. baka iba yung nagsalita, iba yung nakausap ng Ninyo. ni Jing Paras. Of course, Opo. hindi ako kasama doon. Sila. Sila lang. Sila lang. Okay. No? Sinong kausap nila doon? Yung mga babae, sino yun? Kasi Yes. 4 na babae yun. 4. But of course, itong 4 na babae, iba-ibang mga pangalan, mga aliases. Alias lang. Aliases, Alias lang. Oo. First meeting Hindi up. naman recipient ng confidential funds yan para Hindi, alias. hindi. Hindi naman. Iba naman. Sinabi Oo, lang nila hindi to. naman. Oo. Baka Mary Grace Piatos yung sila. Hindi naman. Oo. Itong 4 na babae, may pangalan, isang shampoo. Basta okay. I forgot the name. Basta 4 Opo, yun. opo. Itong 4, na-experience nila kung anong ginagawa sa kanila noong 2025 Nung high government official. ng high government official na sabay-sabay. Yun. Sabay-sabay, pinaliguan daw nila, tapos may mga sexual act pang ginagawa, pina-take sila ng cocaine habang ginagawa ang isang sexual Ayun ang activity. mabigat. Yun yan. Yun ang importante dito. Kaya lang, syempre, Naunahan, Oo, nabaliktad yes. naging tanim pokpok. Ang tanim pokpok, ibig sabihin sa tanim, future human Yes. trafficking. Oh. Ito, hindi walang future kasi nangyari na. And yung nangyari ito noong 2025, hindi kasama si Kong Jing Paras. Hindi kasama si Leandro Leviste. Kung At hindi, wala namang participation. No participation. Oo, noon sa 2025. Yun ang istorya ng mga testigo noong yes. gumagawa ng affidavit. oh, tama. So, our best defense is katotohanan and logic. Yes. Bakit logic? Ang itong bugaw, direct connection kay high government official. Oh. Bakit kailangan pa ni bugaw na dadaan ni Jing Paras? Na pwede naman yang direkta kausapin yung government official. So, binasa ko yung mga text kasi pangit naman na yun ang sinasabi ni... Opo. Binasa ko lahat ng mga text messages. Itong bugaw nag-offer ng mga artista, sikat na artista. Opo. Nandiyan sa platform ngayon. Itago na lang natin yan sa pangalan. Basta nasa platform, number 1, number 2 sa mga movies dyan. So, sikat na artista na in-offer. Para siya yung manager. Siya manager, hindi na in-offer for sexual favors. Favor. For sexual favors. So, nag-offer. Tapos, hindi lang doon. May mga text na nag-demand siya ng 6 million. May mga tapos nung hindi pinansin, tawag ng tawag, text ng text. Opo. Ibig sabihin, siya ang nag-initiate and siya yung makulit ni Jing Paras. Hindi si Jing Paras ang nag-offer na Kung sa baliktad. kwan, hindi to entrapment, instigation, Yes. which we know is illegal. At saka, isang tanong ko, Oh. except for treason, Yeah. yung bang proposal to commit any crime, punishable? Hindi naman di ba? First, ang binalitan ng story, ang totong story nangyari na noong 2025. Granting na mangyari pa lang. Granting na plano talaga nila ang tanim pokpok. Without conceding, of course. Granting. First is conspiracy or proposal to commit human trafficking a crime. No, wala. Hindi. Wala pang overt act. Wala pang overt act na nangyayari. Wala pang kwarta na tanggap eh. Opo. First, nung entrapment, kasama ba si Jing Paras? Wala. Hindi. Wala Ang entrapment, yung bugaw at saka yung mga babae lang. Yun. At ibang transaksyon, hapon di papel. Oh. Diba? Iba. So, yun ang nangyari. So, ito yung hindi nalaman ng taong bayan. Ayun. Yun ang totoong storya. Yes, yun. At nandoon yan sa affidavit. Affidavit na yan. Yung mga yun, na nabasa mo, no? Nabasa ko yan. Meron Apat. dyan, existing, ano? Existing yan. Apat na yan. affidavit yan, gawa ng mga abogado through the interview. Hindi to kwentong barbero. Opo. Bakit? May CCTV. Ayun. Yun. Sa restaurant, Maganda. sa isang restaurant, doon sa Quezon City.
Oh. Hindi lang isang beses nag-meeting, dalawang beses Dalawang nag-meeting. beses. Interview, hindi sila nag-convince na tanim pokpok or Walang operation. ganon. Sila ang nagsasalaysay. Nagsasalaysay yung mga Sinusulat lang ng mga abogado. So, nagsasalaysay yung mga babae, sinusulat ng mga abogado, day 1. Second meeting, pinakita ng abogado, ito yung mga affidavit, basahin nyo. Okay na ba ito? Tama o mali? Oo. Binasa ng mga babae, pati yung bugaw, then ang bugaw, sige, walang problema. Okay Yun na ang to. nakasira. Oo. Give 6 million para Dapat gawin yun namin. para sa bayan. Ganun yan. Oo. Para ma-expose yung mga kalokohan ng ating mga opisyal, which is a valid concern of every citizen. Bakit valid? Kung pervert lang siya or sexual addict siya, walang problema yan. Sa kanya yun eh. Opo. Diba? As long as magaling yung Yes, paggawa niya. definitely. Diba? I agree. Ang problema, yung pera na binibigay. 300,000, 500,000, may umabot pa ng 2 And milyon. yung alleged drug use. Drug Oh. use. Second, minor. Fourth, ang pera nasa cabinet lang ng condominium. 100,000 binibigay. Parang walang value na. 200,000 kuha. Parang perang hapon. O Yes. hindi, parang monopoly money, ano? Hindi na walang bigay. wala nang bilang-bilang. Habang may nangyaring sexual activity. Wow. So nagbibigay So ang babae napipilitan. Which is also in violation of the law. Yes, Diba? yes. In violation. Prostitution. Prostitution. So, there are crimes alleged to have been committed, kaya this is a matter of public interest. Yes, matter of public interest to. Kasi nung panahon na nangyari ito ni 2025 or even before, Yeah. government officials na siya. Ayun. So, hindi ito nangyari before na appoint siya ng ating Oh. presidente. Kung hindi, nung nangyari ito, appointed siya. Ayun. Appointed na siya. So, yun talaga nangyari. So, walang future human trafficking. Opo. Kasi nangyari ito past human trafficking. And Yun. hindi kasama doon si Jing Paras. Ayun. Hindi rin kasama si Lian De Viste. Hindi kasama Ayun. si Lian Liviste. Binanggit lang. Kasi kahit Oh. sino naman pwedeng banggitin eh. Binanggit Oh. kasi nga, ang nagbanggit si manager. Si manager. Kasi sabi ni manager, give us 6 million. Kasi tag 1 million itong mga babae. 1.5 sa kanya. 1.5 sa kanya. Tapos, binabribe pa niya si Jing Paras. Bigyan kita ng 500,000 plus babae. Grabe. Ayun. That's why Ang naging- tindi na negosyo niya. Oo. Parang Ayun yan, negosyo. ha? Binabribe pa niya si Jing Paras. Okay na sana eh. Ano na sana eh. Public service na sana eh. Pinasukan ng pera eh. Yun ang mabigat minsan. Ang plano is linisin ng ating government Opo. but nag-demand ng 6 million. Oh. 4 million sa mga babae, 1 million each, 1.5 sa bugaw, tapos yung 500,000 in-offer niya ni Jing Paras para kausapin si Liviste. Si Lian, okay. Yun yan. So, anong balak nyo, Attorney Mark? Tungkol dito sa ngayong Tuesday, NBI? Ngayong Tuesday, may investigation. So, we will submit our affidavit but of course, Opo. we will cooperate sa investigation but yung cooperation namin limited. Bakit limited? Kasi hindi nila binigay ang dapat ibigay sa amin. So, we still cooperate because we follow the rule of law. We will Yes. cooperate and Jing Paras respect the rule of law. Kahit bendalo na. Kahit Hindi bendalo na na. rule of law. Bendalo na. Susunod pa rin kami sa batas, susunod pa rin kami sa investigation. But of course, limited ang participation po natin subject to the constitutional right ni Jing Paras, lalo na Opo. yung right against self-incrimination. Oh, okay. Very good. At bago tayo mag-break, Aha. meron ka bang mensahe sa ating mga kababayan tungkol hindi lamang sa kabanatang ito, Yes. kundi sa ginagawa ng ating pamahalaan? By the way, before you do that, happy Happy 1,800 live viewers sa Yahoy! DJR Thank you, YouTube thank you. channel! Thank you. Yan. Take it away, Attorney By Mark. the way, sa lahat po na mga kababayan po natin, yung kliyente po natin, si Jing Paras, has absolutely nothing to hide. Yun lang yan. May presumption siya na inosente siya and kailangan yung presumption niya is yung tinatawag na due process. So, dapat ang government huwag muna magsalita na parang kinikriticize na siya, parang kinukonvict na siya. Hindi pa nga nag-umpisa ang investigation. Wala pa nga tayo sa prosecutory level. Yes. Wala pa nga tayo sa court level. Tapos, parang convicted na siya sa TV, sa media, sa mainstream media. And ang depensa lang na po namin, dalawa lang. Katotohanan at lohika. Yan. Maraming salamat. Wow! Attorney Attorney Mark Mark Tolentino. Tolentino. At huwag kang aalis.
Tungkol Yan. dyan sa ginagawang trial by publicity ng administrasyon na to, sana mapagbigyan mo kami na huwag ka munang umalis Yes. at sumama ka na Yeah. dito sa Oh, yes, diskusyon. okay. Yes. Sapagkat darating tayo doon naman sa ginagawa nung iyong crush, si Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros, Talagang crush niya. crush, ah. Pero ang true love niya ay si Laila De Lima. Yan. Ganon? Grabe si Atty. Anyway, mabalik tayo rito, no? Yan, balik tayo kay Yung Atty. sinasabi nitong isang commentator natin, sinasabi rin ni Atty. Mark na hindi ka pa iniimbestigahan. Convicted ka na. Summons pa lang, convicted ka na. Antindi, Ito mo no? itong ginagawa nitong mga crush ni Atty. Mark. Si Riz Ontiveros at saka si Laila De Lima. Anyari sa inyo? Ang Anyari? sinasabi, parang guilty na ang hatol kay Pastor Kibuloy. Oh. Sa kanilang statement. Alam nyo, paulit-ulit kong sinasabi, etong dalawang to ay ang mga pinakamalalaking mga ipokrita dito sa Pilipinas. Bakit ko sinabi ito? Unahin natin si Laila De Lima. Eto si Laila De Lima, nung siya ang may kaso, 3, drug trafficking. Okay. Lagi niyang sinasabi, bakit naman kung ano-anong sinasabi niyo sa akin? Akusado pa lang naman ako, presumed innocent ako, hinahatulan niyo na ako, sinisira niyo ang pagkatao ko, etc., etc., bla bla bla. Oh, pero ngayon ginagawa niya. Ayan. Siya nga itong guilty, di ba, inamin niya on national television that she committed adultery. Oh. Bago may petition pa yan sa Supreme Court. At na yung contempt dahil hindi niya sinunod yung order ng Korte Suprema ng TRO para kay GMA. Oh. Nakabinbin pa yan hanggang ngayon. Ito naman si Riz Ontiveros, kita mo kung gaano ka-doble kara ito. Number 1, noong 2022, nag-file yan ng 2 Senate bills. Pinatatanggal as criminal offenses ang libel and cyber libel. Oh. Pero last year at itong taong ito, ang daming dinamanda ng libel at cyber libel. Ito mong kalukuhan yan. Ayaw mo, sinasabi mo doon sa explanatory note ng yung Senate bill, ginagamit pang haras ng mga kritiko. Ginagamit ng mga politiko to silence Opo. and intimidate yung mga legitimate na mga criticisms. At sabi pa ni Riz Ontiveros, nakaklag tuloy, nagbabara yung mga dockets ng mga korte natin sa dami ng mga harassment suits na libel and cyber libel. Yun. Pero anong ginawa niya last year? Dinemanda ako, dinemanda si Tio Moreno, dinemanda si Lorraine Badoy, dinemanda si Kivi Chu, si Eric Selly, si Jason sa ng cyber libel. Under the very law na sinasabi niya dapat tanggalin na sa statute books. Anong klase? Ayan. At yan po ay dinimanda namin ng ethics complaint kasama si Jing Paras. Oo. At saka si Attorney Manny Luna. Dahil may alegasyon at may pruweba kami that she fabricated testimony of witnesses, subornation of perjury, saka witness tampering. Merong mga nagsalaysay na sila ay binayaran ni Risa Ontiveros o ng staff ni Risa Ontiveros to bear false testimony laban kay Pastor Kibuloy at saka doon sa Farmally. Ano ba Binigay namin yan? lahat ng mga videos doon sa Ethics Committee. Bago nagmamalinis ngayon, di ba? Bago ang sasabihin nila, human rights daw, rights of women. Teka muna. Ito, sagutin niyo ako, Ma'am Jubes, Atty. Mark. May narinig ka ba dito sa dalawang ito noong merong nagreklamo ng rape dun sa Kabataan Party List? Wala po. Wala. Oo. O nung may mga nire-recruit, yung NPA ng mga kababaihan, inaabuso, Aha. nilalayo sa pamilya, menor de edad. May narinig ka bang women's rights dito sa mga ito? Wala rin po. Ayan. Oy, happy 2000! Hi, thank you guys. At tanong natin kay Atty. Mark, ano bang masama dito sa ganitong mga trial by publicity vis-a-vis the constitutional presumption of innocence, due process, at saka yung subjudice rule? Parang Ayan. inunahan po natin ang court. Kasi ang kailangan kasi, if the court should decide, the court should only decide based on law and based on evidence. Yun lang yun eh. Hindi kailangan based lang sa public opinion, Yun. mga opinions ng mga tao na hindi nga kasama dyan. So yun ang nangyayari sa yung kaso ni Pastor Kibuloy. Yun Opo. din, sinakyan ng Amerika, then sinakyan ngayon ng mga, yung Senator
Risa Ontiveros. Yun din kay Jing Paras, trial by publicity. So dito tayo kay Pastor Kibuloy. Oo. Bakit kailangan dalhin sa Amerika? Ibig sabihin, we will surrender our Sovereign sovereignty. rights. Na naman. Again? Dahil ginawa na kay PRRD. Dating So, Pangulo. nangyari na kay PRD, gawin naman natin ngayon. Uulitin na naman. So, paano yung mga may pending pa na kaso na dapat sagutin sa Pilipinas? So, dapat yun ang unahin. May Totoo. tinatawag tayong prinsipyo sa batas, yung preference Preferential jurisdiction. Yeah, jurisdiction ng Pilipinas bago yung ibang mga jurisdiction. Yun. Malungkot yan. At anong danger kapag bina-violate yung subjudice rule, Attorney Mark? Of course, may tinatawag tayong contempt. Makontempt sila, then violation talaga yan ng due process ng mga akusado. Bakit? Parang ini-influence po natin ang desisyon ng court. Yun. In-influence po natin kahit na jurisdiction or yung tinatawag na decision ng prosecution. Opo. Kasi, for example, itong kay Jing Paras, NBI, ang purpose ng NBI, investigation. Kaya nga Sabi National nila, Bureau of Investigation Opo. investigation. Opo. Pero sabi nila, confidential daw yung investigation. Paano naging confidential? Sila mismo ang nagbulgar. Ginagamit nila yung mga nakamaskarang mga witnesses. Oo. Is that confidential? Hindi So, na. hindi na confidential. They're waiving their rights. Opo. And, pangalawa, sinasabi na nila na idemanda daw nila ng human trafficking, non-bailable offense. Wow. Oh, yun. So, anong purpose nila? Ang purpose ba nila dahil sa hustisya or dahil ginagamit nila ang batas? They're weaponizing the law against critics sa ating government. Oo, kasi Oh. one of the top, the foremost critics Opo. ng gobyerno, si dating Congressman Jing Paras, Yes. through Kampilan. Ang Ayan. Kampilan, Tama. napakalaking grupo yan ng Oo. mga Matindi organisasyon nga pala ngayon, ano? na Matindi. tutol sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Ganun talaga yan. So, ibig sabihin, ni-weaponize nila ang government, ang batas, ang power nila, ang NBI against mga kritiko ng ating government. Ayun. Masakit so, maliwanag. yan. Na maliwanag yan. Anyway, anong pwedeng gawin ng mga tao para to protect themselves from this undue influence? Kailangan mag-ingay. Ayun. Hindi pwedeng tumahimik tayo. Kasi kung tumahimik po tayo ngayon, parang tiyatanggap natin ang pagkakamali ng ating government. Ayun. Kailangan tayong magsalita. Kailangan tayong lumaban. Hindi tayo pwedeng matakutin. Anyway, kahit gaano ka-powerful, there is no permanent in this world. Yan. Correct. Oh, yun lang yan. Oo. Yan. At Darating ang... yung panahon, lalo na ngayon, wala kang mahanap na tao na pwedeng mag-continue na protektahan ka. Oh, pero Kung sabihin, si ngayon... Risa Ontiveros, yung Hindi. 0.01%, by no stretch of the imagination, pwedeng gawing majority yun eh. Pero no? attorney, ayon dun sa mga naririnig ko, may impluensya ang espiritu. Ang Yan. espiritu. Ang Panginoon. Spirit of the glass. Hindi. Na ang oo. Panginoon ang siyang maghuhusga sa ating lahat na ating Lahat. pagkakamali. Lahat naman Yan. talaga. Oh. Kaya walang dead end talaga to kung ayaw nila na dead end, pero merong espiritong tatayo para sa atin. Tama. Then yung power sa government, walang permanent. Wala po, Lahat wala po. temporary. Kahit yung buhay po natin sa Pilipinas, dito sa mundo Opo. ito, temporary. Yung power nila bilang senador, Pero bilang attorney, presidente, teka muna. temporary lahat yan. Kayong dalawa, abogado kayo. How about yung ibang abogado na hindi pumapalag? Anong masasabi natin? Kasi alam na alam nila, the bend the law na ito. So, anong dapat gawin? Kasi, di ba pinag-aaralan nyo naman yan, hindi yan basta hinugot lang kung saan. Yung iba na compromise. Yung iba nabili. Yung iba natakot. But, of course, with Attorney Freddy Topacio, isang matapang na abogado, Opo. at of course, ano yung nakalagay sa batas, yun lang susundin. No. Dapat. Sabi Ano nila, dapat? Ferdi Topacio, atapang atao. Oo. Pwede. Aputol abraso, hindi atakbo. Ano ba yan? Huwag na natin ito yan. Baka kung saan pa pumunta yung Opo. tula na yan eh. Oo, wag naman, Oo, wag naman. anyway, last on this point lang, ako nagtataka rin ako, I cannot resist doing this. Ay yung ating Integrated Bar of the Philippines siyang dapat titindig Yon. kapag mayroong pagbabatikos sa ating mga hukuman ay napakatahimik Tumahimik. pagka Bakit? Oo, Bakit yun kaya? nga yun nga pero So, are they compromised? yun no Pagka- compromise hindi natin alam eh. Hindi Oo. natin alam. So, dapat, lahat kasi dati nung
dating mga governments, Opo. ang IBP napakaingay. May Totoo. kunting problema lang sa sinasabi ng presidente, may statement na. Meron May na. problema sa DOJ, sa ombudsman, sa korte. Pumapalag agad. Nagsasalita na, may mga Opo. official statement. Yung tahimik, bakit? Kaya nga Bakit? ang dami ng violation ng rights ng mga mamamayan. Co-opted na talaga. Anyway, sa puntong yan, ibahin muna natin ang usapan. Ito, baka pwedeng good news naman. Okay. At itatalakay naman ng aking anak na si Yan. Attorney Jose Arturo Topacio III. Jay, upo ka muna. Ayan. Ang tungkol dito sa kontrobersya naman ng wage hike. Sabagkat, di ba, binigyan ng 85%, 85 pesos pala, sorry. Na yung tawag dito. Sweldo, taas ng sweldo. Opo. No, naging ano na ngayon ang minimum wage, ano, 19,000 na ba? Pero pinigil naman ng korte. So tatalakayan natin at itatanong ko sa aking anak na si Jose Arturo, what do you say, Jose? wait lang. wait lang, oo. Wait lang. Wait lang. Sabi, wait lang. Waiting. Hindi ba bawal 'yon, yung waiting? Hindi. Okay na daw. Okay na. Okay. Ayan. Okay, ulitin natin. What do you say, Jose? Ayan. Attorney Jose Topacio. Ayan. Hello, good afternoon po. Maganda yung Yes, naka-on yung mic yes. mo para naririnig ka. Pindot. Kasi pagka hindi naka-on Pindot. yan, mahirap eh. Yes. Yan, oo. Ano yan? Sa ilalim po ng Article 126 po ng ating Labor Code as renumbered, meron po tayong tinatawag na prohibition against injunction. Ang ibig po sabihin nito, mga kasama, na walang pwedeng preliminary o permanent injunction maging ang temporary restraining order na pwedeng i-issue ang korte laban sa mga proceedings o wage order ng commission na nagfi-fix po ng ating national or regional standard minimum wage. Ang ibig pong sabihin yan ay sa kasalukuyang at sinabi din po ni Secretary Tolentino na bagamat susunod po siya sa desisyon ng korte ay titingnan po natin at i-challenge po sa mga korte ngayon ang legalidad po ng naging naganap po na TRO. Ito, tatanong ko kay Attorney Opo. Jose. Di ba meron ng provision sa labor code na hindi pwedeng i-TRO or any preliminary or permanent injunction. Pero hindi ba meron provision sa ating konstitusyon na may expanded judicial power ang Korte Suprema to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department? Sinong pwedeng mag-prevail dito na rule? So, sa ngayon po, regarding grave abuse of discretion, this will be, kaya po inaakit na po ang issue or ang decision po ng korte with the TRO, and because it is now in effect, kumbaga, na marami na pong milyon-milyon manggagawa sa NCR na apektado dito, magtutuos po ito sa CA at sa alam ko po ngayon meron na pong petition na inihain sa Korte Suprema. Ang dole ba yan? Dole? Opo. Ang dole, oo. Teka, ito bang TRO na to, since issued ng RTC, ito ba effective all over the country o isang jurisdiction lamang? Isang territorial jurisdiction lamang? Ang pinigil po kasi ay Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ibig po sabihin, sa buong rehiyon ng Metro Manila ang sinailalim sa TRO. So buong NCR po, kahit Pasig Court lang po ang nagpataw, ay apektado po ang buong NCR. Lahat na. So, yung ibang parte naman ng Pilipinas, hindi naman apektado nitong TRO na to? Hindi po. NCR lang talaga. Pero ano namang masasabi mo, Atty. Jose, doon sa ginawa ng ating mga senador na nagpasa sila ng resolution 22? Ayun na. Senators signed a resolution urging the RTC to lift the TRO. Hindi ba ito lumalabag sa principle ng separation of powers na parang nakikialam ang lehislatura sa trabaho ng hudikatura? Alam po natin lahat ng viewers na ang resolution po ng Senate ay bagaman hindi batas ay makaka-influence sa lahat ng tao na nire-representa ng mga senador.
Sa opinion mo, Sa tama ba opinion ito ko po o ay- hindi? Ito ba ay mali o hindi tama? Sa Pareho akin yata po- yun. Ano ba yun? Pareho yun. Pareho yun. Pareho. No? Sa akin po ay pwede naman po because ang TRO po ay effective na po. Ibig sabihin, may effects na po ang naging desisyon ng korte. Maybe kung hindi pa siya effective at kailangan pa po ng execution, ay magbabago yung sagot ko. Ngunit sa ngayon, dahil may agarang epekto na ang nilabas ng TRO na ng RTC, ay pwede na po itong maging topic ng public discourse. Ayun, okay. So, anong last na apila mo? At sa DOLE, sa korte, at sa ating sa uring manggagawa. Secretary Tolentino, itaas po natin ang sahod. Hindi ako Yo. Pero, sandali lang. I-full Pero, name mo, hindi i-full mo dapat name mo. may balancing act naman yan between yung sahod at yung kaya ng mga entrepreneurs, di ba? Di ba? Capital, labor equals wealth, di ba? Yun. Oo. Anong tingin mo na tama ba na 85 pesos? Okay ba yon sa tingin mo? Hindi naman masyadong burdensome sa mga kapitalista natin. May sa decision naman po ng Supreme Court dito po sa Mayon Hotel versus Adana ay sinabi po ng Supreme Court na binibigyan naman po nila ng kredibilidad ang wage order at inaasahang pinag-aralan naman ang naging 85 pesos. Ngunit syempre sasabihin ko po na ang medium, small and micro enterprises ay 63 to 67% Ayun ng nga, total oo. employment ng Pilipinas. At alam naman po natin na ang mga business nito ay hindi malaki ang kita maging sa kapitalista. Kaya kung ano man ang naging ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, pwede pa rin natin pagtiwalaan na tinake into account po nilang interest din ng mga micro, small, and medium enterprises natin. Ayan. Ayun. Pero attorney, wait lang. Thank you Attorney, very much, oo. attorney Jose, sino yung secretary na sinasabi mo kanina? Oo. Si Kiko po. Ayun. Sinong Kiko? Sinong Kiko? Francis Tolentino. Francis hindi mo Tolentino. kamag-anak ni Hindi Atty. ako yun, Mark ah. Tolentino. Baka kasi magkaroon ng misconception dun sa sa pangalan, di ba? Yeah, Oh, tama. hindi. Alam naman ng lahat kung sino yung DOLE eh. At may nagsasabi pa nga, kaya pumayag dito, unprecedented to eh. Kasi nga, Ayan. gustong mag-senador. Yun lang. Parang papogi daw. Ayun lang. Siyempre, kaka ikaw ay opisyal ng gobyerno, ay ikaw ay subject sa mga criticisms na Ayan. ganyan. Tama. Oo. Sayang. Katulad nito, Okay, sige. eto, ang dami na nag-react dito. Aha. Umutang tayo ng 11.54 billion Grabe. sa bansang Hapon Oo. upang ponduhan yung ating healthcare. Ang dami nagsasabi, may pondo eh. Kala ko pa nyo marami na nga tayong Oo. pera ngayon. Kinuha nyo yung 60 billion eh. Oo. Sa PhilHealth. Opo. Pagkatapos magungutang kayo. Pambihira naman, oo. Ganon kabilis sila mangutang, attorney. Oo, ang dami na nating utang, di ba? Record na nga ang utang natin. Trillions. Hindi lang Trillions. nga. Hindi Record breaker tayo sa utang. Mo, hindi lang utang ko, utang nila, Utang ng ina tatay mo, nila, utang ng ama ina mo. nila. Oo. Puro Anak ng utang talaga. Anak ng utang talaga. mga Ayan. urang-utang. Ayan. Ito ang sabi ng Japanese Embassy. Oo. Bait ang Japanese Embassy, Ang ha? galing. Ito, tagalogin mo. Sabi nga nila, ang programang ito ay magbibigay ng financial support talaga sa Pilipinas para daw mapaganda o makapaggawa ng polisiya na merong magagawa dito sa ating universal healthcare. At dahil dyan, tumataas ang tensyon ng Middle East. Oh, yun ang problema, attorney. Oo, dahil ano? Bakit? Dahil sa sabi nga po... Dahil sa healthcare, tumataas ang tensyon sa Middle East. Parang malayo yata. Parang ina-high blood yata. Hindi Middle yata East ganun yun. natin. No? Paano, Hindi yata attorney? ganun yun. No? Hindi yata ganun ang sabi. Hindi, Oo. ang representante, i-adapt daw nila ang resolution Oo. 1274. Kasi, kumuha. At sinong kumuha? Attorney Mark? Ayan. Sinong kumuha ng pondo ng PhilHealth? Ayan. Yung nasa taas. Alam ba ng lahat yun, Si attorney? nung finance secretary, si Ah.
E.S. Recto. Teka, pwede ba natin lagyan ng camera si Ayun. Attorney Mark ulit? Ayan, si Yan. E.S. Recto. Oo. Ralph Recto? Yan. Yun. Yun. Wala tayong sinasabi na may kaugnayan yan dun sa sinasabi kay Jing Paras, ha? Iba yun, iba yun. Iba yun, iba yun. Wala. Wala connection si Ralph Recto ron, mga kasama, wala. ha? Wala. Kasi yung kinuha sa PhilHealth, PhilHealth kaya lumabas yung na pinag-usapan natin. pangalan Ayan. niya. Attorney Mark, ikwento mo. Oo. Yung sa PhilHealth. Ayun sa PhilHealth, oo. Okay. Ba't nangungutang pa tayo? Pambihira naman, Yung oh. PhilHealth, may Supreme Court decision. Di ba? May Supreme yes. Court na declaring yung policy o yung paglipat ng funds ng PhilHealth as unconstitutional. Oo. O, yun yan. So, I don't know ano nangyari sa PhilHealth. Oo, ang problema hindi naman ibinalik, 'di ba? Sabi Hindi ibalik ibinalik. daw. Ibalik daw. Ang ginawa, kumuha ng ibang pondo, hindi naman naibalik yung kinuha. Para O sige, dinig... ganun pa rin. Oo, Ninakaw pa rin. Hindi, binalik Ang yung tanong, konti. saan? Konti. Hindi, ang binalik nila, gumawa sila ng bagong Bagong fund. appropriation. From Congress, binalik sa PhilHealth. Oo. Ang tanong dyan, saan na yung nawala? Hindi Oo na nga. nila may babalik yun. Ninakaw na eh. Kung naman, natunaw na, nalusaw na. Nalusaw na. Oo, nalusaw na. Pag nakaw, hindi na pwede balik. Ayan. Ito, Atty. Atty. Mark, ito, matatawa ka, ha? Pumunta tayo sa ibang puntos, ano? Opo. Sabi rito, nanawagan ng palasyo na wag daw maging biased yung mga senator, judges. Yan. Teka muna, kasi ang siningil out nila, si Senator Amy Marcos. Oo. Na pinipilit daw na hindi responsible si Sara Duterte kasi nakalagay naman talaga at lahat ng taong nagtrabaho sa gobyerno at naging dispersing officer alam yan. Opo. Ang may kasalanan dyan, either, sinasabi naman or, yung head of the office or yung dispersing officer kasi siya yung tumanggap. Tama. Maaring hindi alam noong head of the office. Pero itong nakakatawa rito, Attorney Mark, wag daw maging biased. Bakit yung mga kampi sa kanila? Kung Hindi, magtanong. Oo, kailangan, di ba? ang sabi ng Malacanang, kailangan lahat ng senador, hindi bias. Dapat yung mga senador, they will act like a judge based on law and based on evidence lang. Hindi pwede na isang tao lang sabihan niya na huwag kang maging bias, Amy Marcos. Kailangan lahat ng senador. Oo. oo. Paano si Risa? Paano Oo. si Kiko? Pag Oo. nagtatanong, ginigiit yung unusual, irregular. Di ba? Technical yun. You know, ang dapat ipanawagan ng palasyo, huwag mag-violate yung parties noong rule ng impeachment court na parang subjudiciary kasi korte naman yun Tama. Na yung mga parties and their counsel should not make public pronouncements. Ang problema sa prosecution, kasi nga kengkoy ang pagka-presenta nila, after every hearing date, kumakalat po sila at saka yung mga kanilang mga mouthpieces katulad ni Heidi Mendoza. Oo, na pumupunta sa lahat ng talk show. Yes. Ina-amplify yung kanilang posisyon. Hindi bali na si Heidi, hindi naman siya party. Yung isang abogado. Yan. 'Di ba? Laging nasa talk show. Ina-amplify yung posisyon ng prosecution. Tama ba 'yon? O hindi tama? Pwede kasi pending pa ang kaso. Dapat huwag i-discuss in public yung status ng tao. Yung status pwede, but yung anong nangyari sa kaso, hindi pwede yan under the subjudice rule. In fact, hindi na kailangan kasi naka-live naman yun sa TV ang impeachment trial. Aha. Pwede naman yung mga tao ang magpasya. Yun. Huwag yun ang diktahan kung anong Tama. gustong ninyong isipin ng mga tao. Ayun. Kasi kung kengkoy nga yung mga prosecutors, kailangan talagang isalba mo in the court of public opinion kasi nakikita ng mga tao. Actually, wala na nga halos daw nanonood Wala na. Yun nga, naghanap sila ng views. Oo. Ay, Yung wala prosecution. Nabutan, alam mo ba yung Wala na. yung topic sa impeachment? Opo. Natabunan sa talimpokpok. Ganun ka uninteresting. Kasi to, merong elements ng mga babae, may sex, alam mo, sex always sells wrongly or rightly. Yes, Pagdating ng mga medyo mga titillating. Siyempre, nandiyan nakatuon. Kakaiba. Sabi nila. Ayan Oo. na. Ako, maaari akong pumusta. Hindi literal na pusta, Opo, figure of opo. speech lang. Pupusta ako, may isang mag-iisip na senador na magkaroon ng legislative inquiry na naman dyan. Sasakyan na naman ang issue. Gagawa na naman ng batas. Si Risa, mapapatawag yan. Sasabihin na naman niya, exploitation of women. Alam mo na, walang tawag yan. masabi yan. Puro victim card yung mga yan eh. Ay, nako.
Aha, pero malungkot malungkot. Malungkot. Oo. Ito, bago, anong ginagawa ng ating gobyerno sa harap ng natatabunan ng buhay yung mga tao? Gumagawa ng racket, Pro-China pa, pinagre-resign ni Kaya mo na. Gibo Teodoro. Natatawa nga ako rito kay Gibo eh. Sinabi tuloy ni Sara Duterte, pangalanan mo, sino ba?